Nung nakaraan po na linggo mga kapatid, in our series of practical guidelines for the church, we have come to learn po yung mga bagay na hindi dapat pagtalunan at yung mga bagay na masasabi po natin nararapat lamang na pagtalunan sa isang mahinahon at malumanay na paraan, which of course refers to the essentials. This afternoon, ang nais ko po na maging talakayan po natin ay patungkol sa paksa of the will of God. Marami ho sa atin at bahagi na rin po ako dito, itinatanong po natin maari sa ating mga sarili, maari sa mga ibang kapatiran, and most certainly sa ating Panginoong Hesukristo, what is the will of God? How do I know what God's will is for my life? How can I determine that I am walking and living in God's will? And how can I be sure yung mga nararamdaman ko, naiisip ko, is either drawing me to God's will or taking me further away from God's word? Yan po I pray ay makita ho natin nitong hapon. Pero bago po natin simulan at sagutin po yung katanungan on what is the will of God, perhaps a question may be raised with regard to yung context of Romans 12. Now, madalas nyo po naririnig kay Brother Joshua that whenever we tackle the book of Romans, this is perhaps the most well-explained, most fully detailed treatise, liham, patungkol po sa Ebanghelyo ni Kristo. The reason being, of course, is that may motibo si Pablo na siya po ay mabigyan ng suporta ng church at Rome sa kanyang nais na makarating sa Espanya upang ipamahagi ang Ebanghelyo. Subalit hindi po siya susuportahin ng anumang simbahan hanggat hindi nalalaman ng mga simbahan kung ano po yung mensahe na kanyang bitbit. And for that very reason, ipinaliwanag po ni Apostol Pablo from chapters 1 to 11 kung ano po ang Ebanghelyo. But when you get to chapters 12 to 16, ano po yung itsura ng Ebanghelyo kapag ito ay ipinamuhay? So put simply, chapters 1 to 11, what is the gospel? What is connected to the gospel? What is our standing in the gospel? In chapters 12 to 16, when we truly understand the gospel, ano po ang itsura po nito sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Or in other words, gospel explained, gospel applied. Now, dahil po binanggit ni Pablo yung salitang therefore in verse 1, yung salitang therefore po na yan is to be understood at least contextually dun sa bang nabanggit po kanina in chapter 11, verses 33 to 36, patungkol po sa napakadakila ng kabutihan ng Diyos. Napakalawak, napakalalim ng kanyang karunungan pagdating sa kaligtasan. And that is why, in chapter 12, verse 1, sabi po ni Pablo, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. So in light of the gospel, in light of the work of God and wisdom of God in redemptive history, at dahil tayo bilang mga hintil ay inilagay po ng Diyos in that salvation plan, how should we respond bilang pasasalamat po natin sa Kanya? And that is why He says, ibigay ninyo sa Kanya ang iyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. 3 things ang binanggit po dito. Living sacrifice, holy, and pleasing. Anyone who studies the Old Testament will be familiar with these words. That kapag ikaw ay nag-aalay ng anumang klaseng handog sa Panginoon, it has to first and foremost be a sacrifice. It has to be holy. It has to be pleasing. Because if it is not a proper sacrifice, if it is not holy, set apart for Yahweh, and it is not pleasing to God, hindi niya tatanggapin ang alay. We see that first and foremost kay Cain at kay Abel. One offered a pleasing,
holy sacrifice kay Yahweh. Kaya tinanggap ni Yahweh ang alay ni Abel. But with regard to Cain, it wasn't a good sacrifice. It was an offering na nagbula po sa lupa. To which, in Genesis 3, yung po yung lupa na yon na sinumpa ng Diyos. And He offered something that is accursed. Hindi kalugod-lugod, kaya hindi tinanggap ng Panginoon, ang alay ni Cain. Maging ang alay, mga kapatid, ni Nadab and Abihu, mga anak ni Aaron. The Bible teaches us in Leviticus chapter 10 and chapter 11 that they offered strange fire. Literally, unauthorized, unregulated. Hindi po yun ang inutos ng Diyos, and yet, inalay po nila sa Panginoon that led to their death and destruction. Sinunog po sila ng buhay. Sa gayon, si Pablo, as he is a man that is filled with the Old Testament and its understandings, sinabi niya, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, how do you show na ikaw ay talagang sumasamba sa Kanya? Offer your lives as a living sacrifice, holy and pleasing to God, sapagkat ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Worship ay hindi limitado lamang sa pag-awit. Worship is not limited, mga kapatid, sa mga programa na nakikita ho natin sa mga ibang simbahan. Worship ay hindi yung umiiyak ka tuwing may mga awit that is very touching, confessional, and full of truth. Ang tunay na pagsamba ayon po sa Panginoong Jesus through the Holy Spirit uttered by the Apostle Paul is to offer ourselves, as a living sacrifice to God. Na bakit po living sacrifice? Because in the Old Testament, nagbibigay ka ng alay kapag patay na yung alay. Pero tayo, itinuring po mga buhay na handog. Because we have been raised from death to life for Christ. Kaya buhay. So we can say that in verse 1, how do we show our thanksgiving to God, our gratitude to the Lord? Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Anything less of that, hindi tunay na pagsamba. Kaya nga sa mga minamahal po namin na mga bisita, if you have heard the gospel several times, but you're not ready to commit your life to Christ, you're not worshiping God. Hindi ka sumasamba sa Diyos. You are only a hearer of the word, but not a doer. Which means, kung sapat na ho sa atin, makinig lang, at hanggang doon na lang tayo, but there's no eagerness to be discipled, to be taught, to be trained, to grow in a local church under a shepherding accountability. Hindi tunay na pagsamba ang ating ginagawa. Because the new covenant demands is that we offer our lives as a living sacrifice. Pero that is not our main text. Our main text is in verse 2. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng iyong mga isip. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Bakit po natin kailangan ng pagbabago sa ating pag-iisip? Bakit po natin kailangan yung sinasabi na renewing, a renewal of the mind? Because mga kapatid, may mga bagay po na natitira pa rin sa ating lumang pagkatao na hanggat hindi pa ho natin nararanasan yung tinatawag na final salvation or glorification, our thinking, our perception, our understanding is limited. That's why we need a renewing of the mind. And if you become technical for a bit, dito sa salitang renewing, this is not a one-time action. It is continual. It is an ongoing act of renewing the mind. Kapag sinabi nire-renew, binabago ang ating pag-iisip,
it is not to say na pabago-bago ang ating iniisip of yes or no, maybe no, and then yes mamaya. No, mga kapatid. Yung ibig sabihin po ng pagbabago ng ating isip is, the more that you are devoting yourselves to the truth of God and the Bible, nakikita mo kung ano yung ninanais ng Diyos iparating sa atin. Gradually, inaalis ng Diyos ang ating lumang pagkatao na worldview. Ano po ba ang pananaw natin dito sa mundo? Babaguhin ng Diyos yan. Ano po ba yung iniibig natin sa mundo? Babaguhin ng Diyos yan. Ano po ba ang ating mga maling paniniwala? Babaguhin ng Diyos yan. Because the purpose po ng pagbabago ng pag-iisip has an objective standard, has an objective goal. And what is that goal? Sabi po dito, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Then you will be able to test and approve what God's will is. And that is where we'll begin our lesson this afternoon. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Well, by simple definition, ang ibig sabihin po ng God's will or kalooban ng Diyos is another way of saying that very desire ng Diyos that is pleasing na dapat po natin tuparin. That very desire of God that is pleasing na dapat po natin tuparin. Now, for the Apostle Paul, nagbigay po siya ng tatlong adjectives with regard to the will of God. If you were to ask the Apostle Paul, what is God's will? Ito ang kanyang sasabihin. The will of God is number one, mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. God's will is good, pleasing, and perfect. It is good dahil ito po ay mapapakinabangan po natin. It is good kasi mapapabuti tayo dito. It is good because it will lead us away from sin. Pero bakit po siya tinuring na pleasing? Because God's will is not determined on what is pleasing to us, but what is pleasing to Him. And lastly, bakit po siya tinawag na ganap or perfect? It's because kumpleto siya. There's no defects. It's entire, it's complete, it's perfect, it's absolute. Walang kulang, walang dungis. It is literally ganap, perfect. Now, most of the time, kapag tayo po ay napasok dito po sa Romans 12 verse 2, perhaps for some, when we think about the will of God, agad po tayo maaari na dumilipat sa mga ibang teksto just to connect the dots. But there's a reason kung bakit po sinabi ni Pablo, kailangan ninyong malaman ang kalooban ng Diyos dahil ito ay mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kanyang paningin. Ano po ba, at least in the context of the Roman Church, ang kailangan po nila malaman with regard to the will of God? And we can say, mga kapatid, that the will of God in chapter 12, verse 2, is going to be explained in light of the following verses and chapters na susunod. So kung tatanungin po natin, ano po ba ang kalooban ng Diyos? Ano po ba yung mabuti that is tied in with the will of God in Romans? Unang-una, the will of God is to love without hypocrisy. Magmahal na walang halong pagkukunwari. Basahin nga po natin ang verse 9. Verse 9 of chapter 12. Sabi ho dito, magmahalan kayo ng tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Love must be sincere. Now, yung sincerity na binabanggit po dito literally means without hypocrisy.
Hindi nagkukungwari. Walang tinatanim na kaplastikan. In other words, wala siyang masamang motibo o pakay, kundi talagang kapag sinabi niya, mahal kita, o ipinakita po niya ang mabuting gawain sa bawat isa, tunay ang kanyang pagmamahal. And that is the will of God. Dahil ito ay mabuti. Sabi niya, magbahalang kayo na tapat, iwasan ninyo ang masama, at laging gawin ang mabuti. Yan ay kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos, that love is without hypocrisy, love ay walang ill intention, love ay walang masamang pag-uugali, masamang pag-iisip, but rather, He hates what is evil and clings to what is good. So if you were to ask the Roman church in Paul's time, ano po ang kalooban ng Diyos? Magmahalan tayo ng may katotohanan. That's the will of God. Hindi yung nakangiti po tayo sa panlabas, pero deep inside, may tinatago kang sama ng loob. Wala ka sa kalooban ng Diyos pag ganon. You're not in the perfect will of God pag ganon. Number 2, gumante sa kasamaan with kabutihan. Sabi po dito in verse 21. Verse 21, ibaba po natin ang basa. In verse 21, huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. So what is the will of God? Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Minsan, ang ating mga puso, mga kapatid, nilalagay ng ating laman, nilalagay po ng ating mapandayang puso, that kapag tayo pa ay inuusig, nagkakaroon po tayo ng mixture of feelings. Should I or should I not forgive? Should I or should I retaliate? Should I or should I not retaliate? Should I not bless and pray sa aking mga kapatid, kamag-anak, katrabaho na nagkasala sa akin? Pero when you think about what is the will of God, napakalinaw, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So what is the will of God? Huwag kang gumante ng kasamaan sa kasamaan, but gumanti ka na may pagmamahal na angkop sa kabutihan ng Diyos. So we've seen so far 2 words konektado sa will of God, and both have the word good connected to it. Number 3, ang kalooban ng Diyos na mabuti ay magpasakop sa pamahalaan. Magpasakop sa pamahalaan. Chapter 13, basahin po natin. Chapter 13, beginning at verses 3 and 4. Chapter 13, verses 3 and 4. Sabi po dito, ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo o wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Verse 4, sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Ilang beses na naman binanggit yung salitang mabuti. Good, good, good. In other words, what is the drawing line with our relationship with the government? Whatever inuutos ng gobyerno, kung ano man po ang iniuutos ng pamahalaan that does not break the law of God, magpasakop tayo doon. Pero the moment na sinabi po ng pamahalaan, every church ay kailangan magkasal ng mga bakla, that's where we draw the line. Kasi lumalabag na sa utos ng Diyos eh. Or if the government says, magkakaroon ng worldwide lockdown, hindi na kayo pwede magtipon. Even though you're healthy at wala kayong sakit, you must stay at home. Now, we must draw the line.
Because the government is not the head of the church. It's Jesus. Or kapag sinabi ng gobyerno, every church must support abortion. You must draw the line. So yung binabanggit po dito, with regard to our relationship with the government is, mamuhay ka sa kanilang pamantayan only in the light na hindi ito lalabag sa pamantayan at tuntunin ng Diyos. And by doing so, we are in the perfect, good, pleasing will of God. Moreover, ang kalooban ng Diyos ay yung tamang paggamit ng Christian liberty. Ang tamang paggamit ng Christian liberty. Let's go to chapter 14. Chapter 14, verses 15 to 18. Chapter 14, verses 15 to 18. Tignan niyo po nakalagay. Kung nasasaktan ang iyong kapatid dahil sa kinakain mo, hindi na naaayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipapahamak ang kapatid mo kay Kristo dahil lang sa pagkain, dahil namatay din si Kristo para sa Kanya. Verse 16, huwag mong gawin ang anumang bagay na itinuturing na iba na masama, kahit na para sa iyo, ito ay mabuti. Verse 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, at kagalakan na mula sa banal na Espiritu. Ang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay, notice this, kalugod-lugod sa Diyos at iginagalang ng kapwa. Now, what is that second adjective, maliban po sa word good, that is tied in with the will of God? Di po ba? The word pleasing. So what is pleasing to God? What is good to God? What is the will of God? Sabi, wag mong gagamitin ang iyong kalayaan bilang Kristiyano to stumble other believers na mahina sa pananampalataya. Could you imagine? Let's say for example, Brother Jern, gagamitin ko po halimbawa. Mahina ang kanyang konsensya pagdating sa pagkain ng dinuguan. And here am I with Brother Joel, may puto, may dinuguan. Sinasawsaw doon sa dinuguan yung puto, Brother Jern, ang sarap. Sabi ng Biblia, hindi kalooban ng Diyos yun. First and foremost, it's not pleasing to God, it's not pleasing to your neighbor. You're not building him up. Wala ka sa kalooban ng Diyos. And that can be entailed with many other things. If in fact, mga kapatid, ang ating konsensya ay inuusig due to our lack of knowledge at meron po tayo mga kapatiran who abuse their Christian liberty, not because, mga kapatid, they want to do it for the glory of Christ, but simply abusing their Christian liberty. Wala sila sa kalooban ng Diyos. Pero we also have to understand na hindi porket mahina ang ating konsensya at pananampalataya, mananatili tayo lagi sa ganun. Kailangan din natin dumago dahil kung lagi ho tayo magrereklamo at magdadaing, at ano-ano lang po ang iniisip natin, sinasabi natin sa bawat isa, hindi rin kalooban ng Diyos yun because you need to grow. If you're 20 years in the ministry and you're not growing from that conscience, something is wrong. Because that shows what have you been doing for 20 years? Have you been asking God to help you grow? Or hanggang baby ka na lang hanggang sa pagbabalik ni Kristo? The Bible says it is God's will that we grow in faith and knowledge of Christ. Pero kung lagi ho tayo naka-diaper, hindi na ho kalooban ng Diyos yun. Yan ang naging problema po ng mga ngaral in the book of Hebrews. Katagal-tagal nyo na sa pananampalataya. You should have been teachers by now. Gatas pa rin ang kailangan ninyong inumin. Yan din ang naging problema ni Pablo in Corinth. Hindi ko kayo makausap bilang mga, we could say, mature Christians. Kasi you can't handle the meat.
kailangan ko pa rin kayo kausapin na parang mga sanggol na nangangailangan pa rin ng gatas. So hindi rin kalooban ng Diyos na lagi po tayo naka-spiritual diaper. The next thing that we see with regard to the will of God ay makikita po dito in chapter 15. Dito ho tayo sa chapter 15. Ano po ba ang kalooban ng Diyos in Romans? Let's go to chapter 15 verses 1 and 2. Talatang 1 hanggang 2. Romans chapter 15. Excuse me. Tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin, kundi ang kapakanan din ng iba para mapalakas ang kanilang pananampalataya. In English, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. And here's the key words. Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. So dahil po ang kalooban ng Diyos is pleasing, dahil ang kalooban po ng Diyos ay mabuti, the Bible says, here is the will of God. Are you doing all that you can to please the church members with that which is good para sa kanilang ikalalakas? So kapag nanghihina po ang mga kapatiran, are we doing our best to please them spiritually with that which is good? Or sinasabi na lang natin, bahala sila sa buhay nila. Wala na ako pakialam dyan. Wala na tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos is for the building up, the edifying, the pleasing of your neighbor for Christ. Pastor, hindi ko nagagawa yan. Kasi hindi ko naman nakakausap ang mga kapatiran. Yun ang kailangan natin gawin. Kaya nga, kapag sinabi you are committed member of the church, you are devoted to knowing one another. Hindi pa pwede yung kada linggo na lang, may mga nasa corner, may mga aalis agad, magtatago. Hindi dapat ganun, mga kapatid. The Bible says, carry each other's burdens. You want to get to know one another. Now, if this is the family that God put you in to be devoted to, kailangan we know one another. We are intimate, intentional with one another. Kasi hindi natin matutupad ang kalooban ng Diyos. Kung mas malapit lang po tayo sa ibang grupo kaysa po dito, mahirap yun. That's like me saying, mas close ako dito, pero dito, hindi ko kayo close. I am not in the will of God. Kaya kanilagay ng Diyos dito is so that you would be a blessing to one another, at yung mga taong ginagamit din ng Diyos para sa inyo would also get to know you deeper and more intimately. Pero kung hindi ho natin sinisikap na makilala ang bawat isa, at nag-iiwasan ho tayo, at maari may nakikita tayo na hindi tama sa mga kapatiran at lalayuan natin sila, wala tayo sa kalooban ng Diyos. Ano yun? May kahinaan si Brother John, may kahinaan po si Brother Joel, may kahinaan po si Nanay. Okay, what am I gonna do about it? Kalooban ba ng Diyos na hindi ko sila pansinin? Kalooban ba ng Diyos na iniiwasan ko sila? Hindi ko sila kinakamusta, kinakausap, pinapalakas. Wala ako sa kalooban ng Diyos pag ganun. Because the Bible says here, each of us should please our neighbors for their good. Hindi sinabi kapag meron po tayo nakitang kahinaan, dahil hindi tayo komportable sa kanila, iwasan mo na sila for our good. No, the Bible says, hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin. So the will of God in the book of Romans is to build up one another, regardless of how difficult they are. Regardless, kung paulit-ulit, regardless of how severe the sin is. Because lagi ho natin inaalala na tayo din ay nagkasala sa Diyos. And if God has forgiven us, and God has built us up,
Who are we not to forgive and build up those who have sinned against us? Pag ginawa ho natin yon, sabi ng Biblia, we are in the perfect will of God. Lastly, kung tayo po ay maging marunong po tayo sa mga bagay na mabuti. Let's go to chapter 16. Chapter 16, beginning at verse 19. Kapitulo 16, talatang 19. Chapter 16, verse 19. Tignan niyo po ang nakalagay. Balitang balita sa lahat ang iyong katapatan sa pagsunod sa Panginoon at nagagalak ako dahil diyan. Pero gusto kong maging matalino kayo sa mga bagay na mabuti at walang alam sa paggawa ng kasamaan. Everyone has heard about your obedience, so I rejoice because of you. But I want you to be wise about what is good and innocent about what is evil. Now, how do we know that yung mga pumapasok sa ating puso, pumapasok sa ating isipan ay kalooban ng Diyos? Is it leading you towards that which is good? Or is it leading you towards that which is evil? It's that simple. Nag-iisip pa tayo na marumi, masama, may mali siya? Or, sinasikap po natin sa tulong ng Diyos na isipin lagi that which is good na ayon po sa Biblia. So in other words, hindi pinagbabawalan po ng Diyos na tayo po ay magtaglay ng karunungan at kaalaman sa kanyang mga salita. Pero ang pinagbabawalan ng Diyos, yung mas maging marunong po tayo sa karumihan at kasamaan kaysa sa kabutihan. So kalooban po ba ng Diyos that we grow in the knowledge of Christ? Absolutely. Is it the will of God that we grow doctrinally? Absolutely. Is it God's will that we grow biblically? Absolutely. Is it God's will that we grow theologically? Absolutely. Ang pinagbabawalan niya is to grow in pride, to grow in malicious thoughts, to grow in greed, to grow in covetousness, to grow in unforgiveness, to grow in all forms of iniquity. So tayo ho ang makakaalam ng po niyan kung tayo po ay nasa kalooban ng Diyos base kung saan ka itinutulak ng ating pag-iisip. Kapag inuudyok po tayo ng ating kaisipan na sabihin po natin sa isang direksyon o bagay at the expense na babaliin natin ang kalooban ng Diyos or utos ng Diyos, then you know you're not in the will of God. Then you know you're not in the will of God. The will of God, mga kapatid, teaches us to be careful. The will of God teaches us to be critical in our examination. Kung tama nga ba ang aking naiisip, magiging desisyon, nararamdaman. We first preach to ourselves. Panginoon, tama po ba ang aking iniisip? Tama po ba ang aking nararamdaman? Tama po ba ang aking gagawin? Because you want to be wise in what is good and not in what is evil. So, malalaman po natin mga kapatid na tayo po ay nasa kalooban ng Diyos kapag lumalago po tayo to that which is good. Now, here's the next question. Dahil po ang kalooban ng Diyos ay makikita, at least biblically, within the framework of the Scriptures, what are other ways na ipinapakita po ng Diyos ang kanyang kalooban na maliban pa sa nakasaad sa Biblia? Nang ibig sabihin, may mga ilang detalye na hindi nakasaad po sa Biblia, pero ipinapakita po niya sa kanyang probidensya na tayo nga ay nasa kalooban ng Diyos. Halimbawa, wala naman nakalagay sa Biblia of what specific job you should be taking. For example, Lord, saan ko hahanapin sa Biblia that I should go into construction, real estate, healthcare? You won't find that in the Bible. You will not find in the Bible where it says,
thou shalt go into real estate business. So you won't find that. But you will find yung mga prinsipyo, mga guidelines that whatever career, whatever decision you make, hindi siya lalayo, hindi siya lalabag sa utos ng Diyos. And that is what we mean, understanding the will of God sa pamagitan ng kanyang probidensya, which is also written in the Word of God. Halimbawa, ano po ba ang kalooban po ng Diyos in providence with regard to our present state? Basahin nga po natin ang unang Korinto, kapitulo 7. 1 Corinthians chapter 7, beginning at verses 17 to 24. 1 Corinthians chapter 7, verses 17 to 24. Unang Korinto 7, talatang 17 hanggang 24. Tignan niyo po nakalagay. Ang bawat isa sa inyo ay dapat mamuhay ayon sa kalagayan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Dapat manatili siya sa kanyang kalagayan nang tinawag siya ng Diyos. Ito ang iniuutos ko sa lahat ng iglesia. Halimbawa, kung ang isang lalaki ay tuli nang siya'y tawagin ng Diyos, hindi niya na dapat baguhin ang kanyang kalagayan. At kung hindi pa siya tuli nang siya'y tawagin, hindi na niya kailangan magpatuli pa. Sapagkat hindi na mahalaga kung tuli ang isang lalaki o hindi. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Verse 20. Kaya mamuhay ang bawat isa ayon sa kanyang kalagayan nang tinawag siya ng Diyos. Ikaw ba'y isang alipin ng tawagin ng Diyos? Hindi na bale. Ngunit kung may magagawa ka naman para maging malaya, samantalahin mo ito. Sapagkat ang alipin na tawagin siya ng Panginoon ay malaya na sa harap ng Panginoon. Ang taong namang malaya ng tawagin siya ay alipin na ngayon ni Kristo. Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga, kaya huwag kayong basta magpaalipin sa tao. Kaya nga mga kapatid, mamuhay ang bawat isa sa inyo ay sa kanyang kalagayan nang tawagin siya ng Diyos. Now, what is the context here? In those days, lalo na po sa panahon at kultura ng Greco-Roman world, if you were a slave, there are several reasons for it. You were a slave dahil nais mong mabayaran ang iyong utang, kaya nagpapaalipin ka. Others naman would purchase you because meron kang kalidad na tinataglay, kaya ka binili bilang isang alipin. So ngayon, ang sinasabi po ni Pablo, kung ikaw ay iniligtas ng Diyos at yan ang iyong buhay at trabaho, huwag mo sabihin sa iyong amo, now that I'm a Christian, I'm no longer working for you, I don't care about you, I'm leaving you. No, Paul says, manatili ka on where God providentially has placed you. Now, may mga katanungan patungkol po sa occupation and careers. For example, Brother Josh, how do I know that I'm in the right working place? Kasi para sa akin, it's just so stressful, it's so difficult, maraming gagawin. And we ask the question, what is your schedule like? Well, it's only for Monday to Friday, usually mornings, but my evenings are free. Praise God, that's a check mark. Hindi lumalabag sa kalooban ng Diyos. The next one is, how's your time with the Lord? Well, I'm only working 8 hours. And usually at lunchtime, I'm given an hour, and after I eat, I can still read God's Word, and I can still read God's Word after work. Okay, check mark. You're in the will of God. Number 3, may mga tao po ba doon na hindi mananampalataya? Oh, napakarami. Check mark. Now you can share the gospel to them at the right time. So why are you saying wala ka sa kalooban ng Diyos? Kasi ang hirap. Mga kapatid, no matter what workplace we're in, because of the curse that took place or that came in because of the fall, Genesis 3 makes it very clear that work is not going to be easy. Maraming tao, they think they're not in the will of God because they have this assumption that work has to be easy. Hindi, mga kapatid. Whether you are working in the healthcare department, whether you are working in construction,
whether you are an office worker, a government worker, or in the church, work is not going to be easy. Pero kaya tayo nilagay ng Diyos doon para lalo tayo dumipende sa Kanya. Kaya nga sabi ho dito kaya nga mga kapatid, mamuhay ang bawat isa sa inyo ayon sa kanyang kalagayan nang tawagin siya ng Diyos. But, there is something to consider. What if yung pinasukan mo na trabaho, apektado ang iyong oras for God, apektado ang oras mo for your family, apektado ang oras mo in your commitment to the church, apektado na lahat. Kalooban po ba rin pa ng Panginoon yon? It depends. Kung pinasukan mo yon because that was the only thing that you can find to give your needs for your family sa kanilang pangangailangan, but it's a temporary thing, perhaps in the mystery of God's counsel, kalooban niya yon. But notice the key word there, temporal. Hindi pan long term. Secondly, kung pinasukan mo yon and you have to work harder dahil marami kang ginastos at ngayon naghahabol ka sa mga bayarin, that's also something to consider. Ano ba yung ginastos mo? Ano ba yung binili mo? Nararapat ba o hindi nararapat? Halimbawa, nagkaroon ng emergency. Ngayon napagastos kayo. There's nothing wrong with that. Kasi kung talagang emergency, emergency talaga. And in the wisdom and providence of God, may mga bagay na maaari pinintulutan po niya na mangyari that we may not know. Pero kung ang rason kung bakit sabihin na natin, exaggeration, 24 hours of working. Bakit po? Dahil bumili ka ng sasakyan na hindi mo naman kailangan. Bumili ka ng bahay na hindi mo naman kailangan. Bumili ka ng damit, bag na hindi mo naman kailangan. Ngayon nahihirapan ka at naghahabol ka, magbayad. That is not the will of God. So pastor, if that's not the will of God, then why did God decree it? To teach us a lesson na wag na natin ulitin. Kasi apektado tayo mga kapatid. Hindi ko pwede sabihin, you are condemned by God. Wala ka ng pag-asa, hindi ho. Ang Diyos natin is a Father. And a Father decrees certain things to happen in our lives to give us a lesson. Pero hindi niya tayo pababayaan sa sitwasyon na yun. Because He is a loving Father. So for us mga kapatid, when the Bible says here, ang bawat isa sa inyo ay dapat mamuhay sa kalagayan na ibinigay ng Panginoon sa Kanya, kailangan isipin maigi yun. Ano ba yung kalagayan ko? Nababalansi ko ba? May mga ilan sa inyo that you are both working parents. Are you sinning? Depende. Nababalansin nyo ba sa bahay? Kung nababalansin nyo naman, you're in the providence of God. Pero kung hindi mo na nababalanse at hindi naman necessary that both of you should work, then it's wise, mga kapatid, the one should remain home. Kung kaya naman. Depende nga sa kalagayan at sitwasyon kung saan tayo tinawag ng Diyos. Kung may kapatid po tayo na lalaki, they're earning 60 per hour. At si Mrs., meron sila mga anak, 4. At hindi naman kailangan ni Mrs. magtrabaho. At nakikita niya yung kanyang mga anak ay napapalayo na sa Panginoon. It's only wise that she would refrain from work. Kasi providensya ng Diyos yun eh. Pero, it would be unwise if the man is earning, sabihin na natin, $8 per hour. Si Mrs. naman, 70 per hour. Hindi. Kailangan manatili ka sa bahay, Mami. Ako bala dito. So ngayon, nag-4 trabaho siya. Napapabayaan niya na ang asawa niya, napapabayaan niya ang kanyang spiritual life, napapabayaan niya na ang kanyang pamilya, para na maipakita niya sa mga tao at mapatunayan niya sa kanyang sarili, man, I am such a provider. That's not wise. There's a reason why kung bakit ang babae in the book of Genesis, chapter 2, ay tinawag helpmeet. You think limitado lang yun sa mga anak? No.
kundi magtutulungan po sila and balance all things base sa tawag ng Diyos sa kanila. Ang tawag ko ho with my wife cannot be applied to you. Kasi iba yung tawag natin eh. So ngayon, we have to apply the will of God in the providence na binigay niya po sa bawat isa para makita ho natin ang kamay at pagkilos ng Diyos. Kaya nga makikita ho natin, during the Semitic and Hebrew times, Sarah was at home. Eve was perhaps at home. But when you get to Proverbs 31, may mga ilang babae po doon who were mga negosyante. Real estate women. When you get to Acts 18, Priscilla and Aquila, mag-asawa, they were working as tent makers. It's because tunay ang sinasabi ng Biblia. Dumakit kayo ayon sa kalagayan kung saan kayo tinawag ng Diyos. So how do I know I'm in the will of God? Look at your circumstance and see if everything is being balanced and it's not fighting against God's word. That's how you know. Kaya nga sabi po kanina, maging matalino ka kung ano yung mabuti. That involves understanding both Old and New Testament para ma-determine natin kung ano talaga kalooban ng Diyos. Kaya kailangan maging malawak ang ating pag-iisip, mga kapatid. Hindi dapat maging narrow-minded when it comes to the Bible. Kailangan maging malawak. In that way, may ingatan mo ang iyong sarili, ang mga magiging desisyon natin, kung tayo nga ay nasa kalooban ng Diyos. Number 2, we will understand the will of God base sa direction kung saan tayo nilalagay ng Diyos. Let's go to the book of Acts chapter 16. The book of Acts. Acts chapter 16. And let us read verses 6 to 10. Acts chapter 16, verses 6 and 10. Tungkol po ito sa kalooban ng Diyos through providence and direction. Acts 16, verses 6 to 10. Tignan niyo ha. Pumunta sina Pablo sa malugar na sakop ng Phrygia at Galacia. Dahil hindi sila pinintulutan ng banal na espiritu na mangaral ng salita ng Diyos sa lalawigan ng Asia. Pagdating nila sa hangganan ng Mysia, gusto sana nilang pumunta sa Bithynia, pero hindi sila pinintulutan ng espiritu ni Jesus. Kaya dumaan na lang sila sa Mysia at pumunta sa Troas. Nang gabing iyon, ipinakita ng Diyos kay Pablo ang isang pangitain. Nakita niya ang isang taga-Macedonia na nakatayo at nagmamakaawa sa kanya. Sinabi ng tao, tumawid ka rito sa Macedonia at tulungan kami. Pagkatapos makita ni Pablo ang pangitaing iyon, gumayak agad kami papunta sa Macedonia. Dahil naramdaman naming pinapunta kami roon ng Diyos para mangaral ng magandang balita sa mga taga roon. So bakit masasabi natin, makikita din ho ang kalooban ng Diyos by His providence? Dahil wala namang binabanggit sa Biblia, thou shall only go to Asia Minor. Now, sa ating kasalukuyan, wala tayong mababasa sa Biblia from Genesis to Revelation, pumunta ka ng Polo Park at doon ka mangaral. Pumunta ka ng St. Vital at doon ka mangaral. Hindi ho. Binababad natin yun sa Panginoon, sa panalangin. May mga nilalagay na impression ang Panginoon sa ating puso. That when you are led by that impression, which is not a violation of God's Word, makikita mo ang kanyang kamay. Now, a good example is yung nangyari kina Pablo. Biro mo, maganda po ang kanilang motibo. Mangangaral kami sa Asia Minor. Pero walang mga pintuan na nakabukas doon. Dahil hindi pinintulutan ng banal na espiritu. That teaches us something. How do I know that the direction I'm taking is God's will? Kapag pinipilit mo ang isang bagay, and it's not helping you, you're unfruitful there, and everything that you do doesn't seem to work, that's a question mark. Could you imagine? Basta ako, magtatayo ako ng gawain.
Wala naman tao. Wala ka naman hinayuan. Wala naman nagpapatotoo na gusto nila magkaroon ng gawain. How can you say nandun ang kamay ng Diyos? Kamangmangan ang tawag doon. Dito, kitang-kita ho natin, we know na nasa kalooban po sila ng Diyos because anyone who studies Acts 16 will come to understand, kaya pala sila pinapunta ng Diyos sa Macedonia because after palayasin ni Pablo ang babaeng may demonyo, ikinulong siya, nagkaroon po ng mga kaganapan doon sa kulungan, at biglang nangaral si Pablo doon sa jailer, and guess what happened? More people got saved. Now, it's not to say that that would have not happened in Asia, pero may layunin ang Diyos. Halimbawa, bakit dinala ng Panginoon dito? Isipin mo yun. Bakit yan yung napag-asawa mo? Isipin mo yun. By dito, you are being sanctified above your convenience. Is because God is showing you through providence where you need to be. And to fight against that, matitiyak ho sa inyo mga kapatid, nothing that we do will ever work. Mapapalala ho tayo. At mapapahamak ho tayo. Kaya marami po mga tao na nahuhulog po sa kaguluhan. Halimbawa, nadadala po sila sa kanilang nararamdaman. Talaga ito ba ang akin na pangasawa? Tama ba itong napangasawa ko? But deep down, kaya nila nasasabi yun dahil meron silang iniibig na iba. So ngayon, wala ka na sa kalooban ng Diyos. Pinipilit mo lang na maging kalooban ng Diyos yun. May mga iba naman, ayoko na sa church na ito. What's the reason? Kung pinapangaral naman ng Biblia, kung minamahal ka naman, kung inaalagaan ka naman, what's the reason? Is because hindi natin masikmura yung mga ibang kapatiran. So pinipilit natin na maging kalooban ng Diyos yun, and I guarantee you, it's not gonna work. Kaya nga, how do we know that we're in the will of God? Look at the direction kung saan ka dinadala ng Diyos. Are you being challenged to be something out of your convenience? Is God showing you what you are lacking and what you must do? Nasa kalooban ka ng Diyos. Pero the moment na pinilit po natin na lumakbay sa isang direksyon, kahit wala naman mga pintuan na binuksan ng Diyos, mapapahamak tayo. Puro kapahamak, pastor. Saan natin mababasa sa Biblia? Kawikaan 14. There's a way that seems right unto man, but the end thereof is destruction. That's in verse 12. Kaya nga binababad natin dapat sa panalangin everything that we do. Lord, gusto ko po na meron po kayo mabigyan sa akin na kaluluwa na mababahagian ko. Please give me wisdom. Please put it in my heart where I should go. And you will see where the Lord will direct you. Minsan, kung meron ka ng hinahayuan na lugar, at hinayuan mo na yun ng ilang beses, and it's the same people na pupunta doon, and they're not listening, maybe it's not wise that you remain there. Maghanap ka na ng ibang lugar. Kasi hinayuan mo na yun eh. Yun at yun din naman yung mga tao na nakikita mo, hindi sila nakikinig. Bakit ka pa pupunta doon? Hindi yun ang ginawa ni Kristo. Sabi ng Biblia, every town na pinupuntahan mo, ang bawat sambahayan na pinupuntahan mo, kapag hindi nakinig ang isa, ipagpag mo na. And look elsewhere. Hindi yung, sige dito ho kasi malapit lang eh. Bagamat walang nakikinig sa akin at sila-sila din naman, dito ako mananatili. Mga kapatid, we have to pray. Is that where God wants you to be? Marami pa ho lugar, hindi lang St. Vital. Marami pa ho lugar, hindi lang Seafood City. There's more na pwede ho natin puntahan. Kaya ipinapakita din po ng Diyos ang kanyang kalooban through the direction under His providence. Number 3, here's another one perhaps that
We tend to forget. Ipinapakita po ng Diyos ang kanyang kalooban through our circumstances by the trials that we face. Basahin po natin ang Psalm 119. Psalm 119. At basahin po natin ang verse 71. Psalm 119, verse 71. Excuse me. Psalm 119, verse 71. Tignan niyo po nakalagay. Mabuti na pinarusahan niyo ako. Dahil sa pamagitan nito, natutunan ko ang iyong mga turo. It was good for me to be afflicted, so that I may learn your decrees. Minsan naiisip po natin mga kapatid, nasa kalooban po ba ako ng Diyos? Bakit everything is so tough? Ang daming pagsubok, ang daming trials, lagi na lang ganito. Well, is it pushing you closer to Christ? Oo. Is it teaching you to pray more? Oo. Is it teaching you to experience the Word of God through reality? Oo. Then you're in the perfect will of God. Lalo na sa mag-asawa. Ito pa talaga ang napangasawa ko. Bakit lagi niya ako kinokorek? You have to ask the question, bakit ka nga ba kinokorek? Baka lagi ka nagkakamali. Ang sabi ng Biblia, ang nagkokorek at nagdidisiplina ang siyang nagmamahal. So nasa kalooban ka ng Diyos. Hindi yun, ayoko na sa'yo, lagi mo tinutuwid. Ang taong ayaw magpatuwid ay isang taong walang pagmamahal sa kanyang sarili. Nasa kawikaan yun. He that hates his soul despises correction. Moreover, bakit pinintulutan ng Diyos na ako'y maging bahagi ng church na ito? May mga kapatiran, hindi umiimik. May mga kapatiran, napakadaldal. May mga kapatiran na makukulit. May mga kapatiran na paulit-ulit at pinagsasabihan. And the Bible says, it was good that I was afflicted, that I may learn your word. You know what that means to learn your word? Hindi ko malalaman what it means to be long-suffering kung walang ganun. Hindi ko mauunawaan what it means to forgive kung walang ganun. Hindi ko mauunawaan what it means to carry each other's burden, to correct and discipline, to persevere if I'm not afflicted. So ngayon, dahil ang ating laman will tell us, you know what? Maghanap ka nga ng isang perfect church kung saan walang kaguluhan. Good luck! The moment na pinagsama mo ang mga makasalanan together, sigurado that is an imperfect church. We may not be a perfect church, but praise be to God, we have a perfect Christ. Because kung lahat po tayo ay perpekto, the Bible says, how can we learn His decrees? Paano mo magagawa magpakumbaba? Paano mo mapapractice yung pagmamalasakit sa bawat isa if everyone's already perfect? It takes strength from Christ to pick up the weak. It's cowards that run away from trials. It's weakness to not forgive. It's weakness not to build up. Pero sabi po dito, mabuti na pinarusahan niyo ako. Mabuti that I was afflicted. Mabuti that I am under these trials so that I might learn your decrees. So how do we know that we're in the will of God? Look at the trials that are making you stronger, sanctifying you, sharpening you. And the fact na nakatayo pa rin po tayo mga kapatid is an indication we are in the perfect will of God. Could you imagine Job saying, wala ako sa kalooban ng Diyos, nawala ang aking mga anak, nawala ang aking kayamanan? No. Job is not stupid. Dahil lagi siya nakikipag-ugnayan sa Diyos eh. Every morning he's praying to God. Kaya tingnan niyo yung bunga ng kanyang bibig. The Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord.
Hindi siya nagreklamo. Nagreklamo lang siya nung may mga tao na lumapit sa kanya. Kaya nga, minsan mag-iingat tayo kung sino po nakakasama natin. Dahil baka marumihan ang ating pag-iisip. Because bad company corrupts good morals, ang sabi ng Biblia. Kung puro chismoso ang kasama mo, ano kaya magiging bunga mo? Kung puro mga maiinitin ng ulo ang kasama mo, you got it. So anyone na nakakasama mo that doesn't bring edification in the sense of encouraging you, teaching you, guiding you to the truth of Christ, perhaps you're not in the will of God. But anywhere na na-challenge yung convenience mo for that which is good, nasa kalooban ka ng Diyos. Kaya maaari mga kapatid, kung nagsasawa po kayo kay Brother Joshua, mahalin niyo ako lalo. Kung kayo nagsasawa minsan na, lagi na lang ako kinakausap. Dahil mahal namin kayo eh. If Jesus didn't give up on me, who are we to give up on you? And who are we to give up on one another? It was good for me to be afflicted, so that I might learn your decrees. Lastly, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa konteksto of providence? Sa mga tao na nilalagay niya sa ating buhay. Sa mga tao na nilalagay niya sa ating buhay. Basahin nga po natin ang Acts chapter 11. Gawa kapitulo 11, talatang 11 hanggang 18. Acts chapter 11, verses 11 to 18. Acts chapter 11, verses 11 to 18. Tignan niyo po nakalagay mga kapatid. Nang mga oras ding iyon, this is Peter, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaki na galing sa Saria. Inutusan sila na sunduin ako. Sinabi ng banal na Espiritu sa akin na huwag ako mag-alinlangan, sumama sa kanila. At nang umalis na kami papunta sa bahay ni Cornelius sa Caesarea, sumama sa akin itong 6 na kapatid natin na taga-Joppa. Pagpasok namin doon, ikinuwento ni Cornelius sa amin na may nakita siyang anghel sa loob ng kanyang bahay na nagsabi sa kanya, magsugo ka sa Joppa para sunduin si Simon na tinatawag na Pedro. Sasabihin niya sa iyo kung paano ka maliligtas at ang iyong pamilya. At nang magsalita na ako, napuspos sila ng banal na Espiritu, tulad din na nangyari sa atin noon. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon Jesus, nagpabautismo si Juan sa tubig, ngunit babautismohon ko kayo sa banal na Espiritu. Kaya nga ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na ibinigay ng Diyos sa ating mga Hudyo nang sumampalataya tayo sa Panginoon Jesucristo, ay ibinigay din niya sa mga hindi Hudyo. At kung ganoon ang gusto ng Diyos, sino ba ako para hadlangan siya? Nang marinig ito ng mga kapatid na Hudyo, hindi na nila binatiko si Pedro, sa halip ay nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, kung ganoon, ibibigay din ng Diyos sa mga hindi Hudyo ang pagkakataon na magsisi para matanggap nila ang buhay na walang hanggan. In other words, in verse 17 of English, so if God gave them the same gift He gave us, who believed in the Lord Jesus, who was I to think that I could stand in God's way? Do you know what that means? May mentalidad po ang mga Hudyo. Ang kasunduan at pagpapala ng kaligtasan ay para lang sa ating kapwa Hudyo. Pero hindi maunawaan ni Pedro in the early years of the gospel flourishing that bakit may mga sundalo of the Italian band, mga hentil, na naghahanap sa kanya. These are Gentiles. Why did God put these unclean people my way? And sinabi na nga po ng Diyos through the vision, don't call what is unclean that I've already made clean. Na mapapaisip ka, bakit kaya dinala itong mga taong ito sa akin? Dami-dami problema. Maybe to show them the light of Christ. Bakit kaya dinala itong
mga kabataan na ito, bakit dinala ito si nanay, si tatay dito? For you to show the light of Christ. We need to be sensitive minsan sa leading ng Espiritu Santo with the people that God brings our way. There are cases where may mga dinadala ang Panginoon sa ating buhay to teach us something that we don't know. To help you, to strengthen you, to encourage you. It may not be the way that we want it, but it is the way that God sees that we truly need it. So bakit po dinala kayo dito sa church na ito? Para lang dumami tayo? Kailangan ko kayo mga kapatid. Dahil meron po kayong mga tinataglay ng pag-uugali, kaloob na kailangan ko para mahasa ako lalo. Di niyo po ba alam, may mga natitirang kahinaan po sa ating buhay that God leaves behind temporarily para lang mamunga tayo sa Espiritu on how we should handle them? Natuto po ako sa inyo dahil sa providensya ng Diyos. Sa mga hindi marunong magsalita, natuto ako magsalita. Sa mga taong mahina po ang pandinig, natuto po ako na paulit-ulit ko ulitin. Yung dapat na ulitin para humaba ang aking pagtitiis at pangunawa. Hindi yung magagalit, maaasar ka, maiinis ka. Hindi ho. I need you because it helps me to be like Christ. Pero if everyone is perfect, I'm never gonna learn. Kailangan ko ang bawat isa sa inyo. Kaya tayo binubuo ng Diyos bilang simbahan. Di ba sa Efeso 1, Efeso 2, very clear. God has joined together each part of the body to raise them up. To build you up. So ngayon ang tanong, kung hindi ka close sa isang kapatiran, bakit hindi ka close? Dahil may napapansin ako kapatid, dinala ka ng Diyos diyan para lumago ka. Gusto mo lumago? Opo. Kausapin mo. Mahalin mo. Maging ka-close ka doon. Huwag mo iwasan. Kasi kung iiwasan mo, hindi ka lalago. So the Bible says here, God shows His will by the people He puts in our lives. Pero hindi lang sa church, maging sa pamilya. Gusto natin kasi yung mapangasawa natin, makasama natin sa buhay, ay yung kagaya natin. Kung ganon, nag-asawa ka pa. Sarili mo lang ang mahal mo, yun ang ibig sabihin nun. Hindi, meron siyang tinataglay na wala ka, na kailangan mo. At meron kang tinataglay na kaloob o ugali na wala siya na makatulong sa kanya, kaya kayo pinagsama. Bilang patotoo, where would I be if I did not meet my wife? Marami akong natutunan sa kanya. Patience, kindness, perseverance, pagiging masipag. Nasaan na kaya si Brother Josh kung wala ako sa kalooban ng Diyos? Kaya kailangan ko po ang bawat isa sa inyo. Dahil mahal tayo ng Panginoon Meron naman mga dinadala ang Panginoon sa atin, hindi para na makatuwang po natin sa gawain, kundi para maging aral, na maging handa ka palagi. May mga dinadala po ng mga tao sa trabaho po ninyo, na sabihin na ho natin, umuusik sa inyo, nagiging sakit sa ulo ninyo, but what's the purpose of that? For you to be strong in the Lord. Kaya nga, how do we know we're in the perfect will of God? Number 1, hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang lugar o bagay na hindi niya pinintulutan. At lahat ng kanyang pinintulutan ay laging mabuti, ganap, at nakakalugod sa kanya. We believe in God's sovereignty, but we should never question His wisdom of where He puts you. Just because it doesn't feel right, just because it doesn't look right, doesn't mean it's not right. If that were the case, wala sa kalooban
ng Diyos si Moises. Sa milyon-milyon na inaalaga niya, puro sakit sa ulo. Wala sa kalooban ng Diyos si Job dahil nawala sa kanya ang marami. If yung perfect will of God is always smooth sailing, wala ni isa sa atin ay lalago. So to close, mga kapatid, what is the will of God? The simplest way to put it, it is that which is good, pleasing, and perfect sa paningin ng Diyos. Anything that drives you to the Scriptures, anything that challenges your faith to bring you closer to Christ, anything that removes you out of your comfort zone so that you will grow. Sabi nga ni Kristo in John 15, He prunes the branches that they may bear much more fruit. Do you know pruning is not convenient? Talaga masusubok ka. So my encouragement po sa bawat isa, remain where God has placed you. And kapag merong nais ibigay ang Diyos na direction, leading sa inyo, that doesn't become birthed out of wrong motives, but because of Scripture, you will see the hand of God kung saan ka dinadala ng Panginoon. But never mistaken ungodly motives for the leading of God. Ang basihan, Biblia pa rin. Hindi si pastor ang Biblia ninyo. Hindi ang mga mangangaral na pinapakinggan ninyo sa telebisyon, sa YouTube, o maging sa mga ibang simbahan ang Biblia natin. Ang Biblia ay ang Biblia. Ito ang salita ng Diyos. Dahil ang mga mangangaral pwede magkamali. Pero ito kailanmay hindi magkakamali. Heaven and earth shall pass away, but the Word of God remains forever. As we pray.